Hi guys, welcome back to our channel. So today, pag-usapan muna natin tong big brother ni Walter Rain M2. Ito yung Rotex RM8 Varmint. Yan yung tawag sa kanya, no? RM8. So ito yung .22 na ang stock niya is polymer plastic. Pero yung pagkakagawa nito, matibay. Hindi siya yung parang walang laman. So, mako-compare mo siya dun sa pagka-polymer ng mga yung mga sa Glock, ganun. Kung familiar kayo sa Glock, ganun siya. Tsaka maganda, makinis to, makinis. Yung isang version nito is yung wood stock. Pero para sa akin, mas okay itong black. Kasi parang mas rugged yung design niya. Tsaka parang medyo masakit kasi sa loob yung wood pag nagasgasan, di ba? medyo mas mahal din kasi yun. Alam ko yun ang alam ko. Pero not so sure. Pero ewan ko, parang mas maganda pa rin para sa akin itong black. Okay. So, eto siya. Kung mapansin nyo, may rubber pad siya sa dulo. Although PCP naman to, walang recoil to. No? Walang recoil to. So, eto siya, 232 ang bar feel niya. Okay. Tapos, ang tangke nito is 200cc. So, maliit lang siya. Pero, siguro sa .22, nasa 120 siguro shots to. Nasa 100, mahigit 100 na shots na to. Yung full fill nito. Okay. So, itong airgun na to is yung tinatawag nila na ambidextrous. So, pwede siyang kung lefty kayo o right-handed kayo, pwede to. Yan o, Rotex RM8 Walter. Okay. Ang overall length nito, okay, is 37 inches. Yung haba, 37 inches. Tapos yung pinaka-barrel niya, ang length niyan, okay, is around 17 to 18 inches yung barrel length. Okay. And ang barrel nito is, yan ang maganda dito sa Umarex, dahil gawa nga ito ni Walter, no? May kumbaga parang tie-up sila ni Walter. Ang barrel nito is yung tinatawag nilang Lothar Walter barrel, na maganda ang accuracy nito. Kahit saan YouTube nyo tignan, maganda ang accuracy nito. Tsaka yun ang maganda sa mga gawa ng Umarex. Medyo hindi ganun kahirap yung configuration niya, no? Hindi tulad ng ibang airguns na ang dami nyo pang kailangang i-adjust. Okay? So, pero actually pang ano naman kasi yun, mga pang professional na talaga yun. Pero ito is para sa mga collector, sa mga tinatawag natin na daily blinker, ganon. Tsaka yung mga nagta-target shooting, yan, ito, yan, pwede yan. Okay. So, yun nga lang, even though ambidextrous tong bat niya, itong bolt niya, hindi nalilipat sa kaliwa. So, sanayan siya. So, palaging dito lang siya sa kanan, no? Okay. Tapos yung barrel niya, is threaded. Okay. Threaded barrel to. So, pwede nyo siyang lagyan ng silencer. Actually, maganda talaga ito lagyan ng silencer dahil medyo maingay ito. Maingay. So, pwede dito yung ano natin, yung pang BSA na silencer, which is yung ginagamit natin dun sa 2240 natin. Ito, yan, pwede yan. Or yun nasa Rain M2 natin, which is yung Donny FL, pwede yun. Yan. Okay.
ingat lang din kasi para hindi ma-lost thread. So, kailangan pakapitin nyo talaga yung pinakauna, no? Okay. So, yan siya. Ang maganda dito, yan yung meter niya, nasa ilalim. Ay, marami nagsasabi na maganda yun, nasa ilalim para hindi ka tumitingin doon sa... Yung iba kasi nandito sa dulo. Hindi daw maganda yun. Well, actually, nga, medyo delikado nga yun, no? So, yan siya. And, adjustable yung trigger nito, no? 2-stage yung adjustment ng trigger nito. Kaya lang, yun nga, yung iba nagko-komenta kasi ito is nag-auto to. Yung kada kasa nyo, okay, kada kasa nyo ng bolt, nag-safety to, ito. Yan. Nagtutulak to ng, di ba, ganyan siya. Yan, on yan. Bali naka-off yung safety niyan, ready to fire yan. So, pero pag kinasa nyo siya, okay, pag kinasa nyo, automatic, itutulak niya to. Yan. So, pag tinulak niya, naka-auto safety na kagad kayo. Okay, yung iba ayaw nun. Pero, alam ko, pwede yung i-disable yun doon internally. Meron kayong tatanggalin doon para hindi na siya magaganon. Pero, maganda rin naman yung may safety feature na gano'n, no? Okay, so ang gagawin nyo lang dyan para ma-disengage yung safety is tutulak nyo itong kitan to. Ayan, tutulak nyo. Okay, para bumaon tong nasa gitna. Ayan to, para bumaon. Pag nabaon nyo na siya, dire-diretso nyo ng tulak. Ayan, okay. Tapos pag i-safety on nyo lang ulit, atake nyo lang. Okay. Tapos yung sa magazine naman niya, kung mapapansin nyo, dalawa siya, no? Ayan yung pinaka nagtutulak nung pellet. Tapos yung isa yun nasa gitna, yung parang silver na yan. Yan yung naglalak. Okay. Yan yung naglalak dito. Okay. Diyan siya, mapasok siya dyan. So, para matanggal nyo yun, it's either na i-slide nyo to backward. Yan. Okay. Pag na-slide yung backward yan, tapos nailagay nyo na yung magazine, tulak nyo lang ulit. Okay. So, pwede rin naman na pag inatras nyo ito, pinasok nyo yung magazine, tapos, so, syempre, pag inatras nyo ito, atras nyo rin ito, no? So, atras na nga natin. Yan. Okay. So, pag inatras nyo yan, papasok nyo lang yung magazine sa kabila. Okay. So, pag pinasok nyo yan doon, ito, itulak nyo para mag-lock yung magazine in place or ibalik nyo lang to. Pag binalik nyo to, automatic, sasama na yung lock ng magazine na yun. Okay, tapos, yun lang. Okay na. So, loaded na yan. So, ngayon, nakita nyo yan, nag-auto safety. So, ito siya. So, meron siyang dovetail para sa scope. And then, meron siyang accessory rail. Okay, para sa bipod. Ayan. Medyo mabigat siya kasi wala pa itong scope. Nasa 8 pounds na, no? 8 pounds na siya. Pero okay lang din naman kasi pag hawak mo naman na siya sa field, ganyan naman yung hawak mo sa kanya, di ba? So, yung bigat niya is nasa harap dahil nga dito sa tangke niya. Kaya, okay lang din kahit papano. Para sa akin, medyo okay din naman siya. Tsaka, ewan ko, nagagandaan ako sa gawa talaga ni Umarex. Kaya kung mapapansin nyo, may Umarex tayo, no? Dalawa Umarex natin. Ito, tsaka yung Walter Rain M2. Okay. Meron pang isa nito, yung RMate UC. Ultra compact ang tawag doon. Mas maikli yung barrel nun. Parang almost hanggang dito na lang siya. So, parang mga 14 na lang ata siya. 14 inches na lang yung barrel niya. So, pag nilagay niyo yung silencer niyo yun, so parang nabuo mo lang yung dito, di ba? Parang nabuo mo lang siya ulit. Na mag-overall length siya ng 17 to 18, ganun. Na with silencer na. Pero, longer barrel, ewan ko. Sabi nila, longer barrel, mas malayo yung mararating nito, no? Pero, tested ko na to sa 100 yards, no? Maganda naman yung tama niya. Kaya lang, syempre, iba pa rin pagka yung
yung mga high power talaga ng mga air guns yung ginamit nyo, no? Yung tulad ng mga FX. Talagang yung impact kasi nun mas malakas yun. Na-adjust pa yung ano nun, yung regulator nun. Anyway, regulated din naman to. Meron siyang regulator sa loob, pero hindi siya tulad nun sa FX nga na na-adjust nyo sa labas, gano'n. Siya hindi, nasa loob. Doon nyo i-adjust. So anyway, sabi ko nga is, ito is para sa mga conventional hunters, plinkers, collectors, yan. Yan. Ito yung si RM8 natin. Okay. So, thumb hole. So, thumb hole siya, thumb hole. Okay. So, pag nilagyan nyo na siya ng scope, mas bibigat na siya. So, pero sa mga ganitong airgun kasi, mas maganda talaga dito, scope, no? Hindi maganda dito yung mga red dot. So, ito yung muzzle brake niya. Okay. Aluminum to. Tapos ito yung magazine niya, kung mapapansin nyo, no? Napaka-simple ng disenyo ng magazine niya, no? Wala siyang yung tulad ng iba na iniikot nyo pa, tapos may spring siya na nagte-tension sa kanya para ma-hold in place siya, no? Na pagka naubos na yung pellet doon, tapos pag kinasa nyo, automatic iikot siya ng gano'n, no? Siya walang gano'n. Ang nag-iikot dito sa magazine is yung mismong action nyo, yung pag kinasa nyo siya, ito, kaya siya merong gear na ganito, ayan. Kada atras nyo ng bolt, kada charge nyo sa kanya, iipitin niya to, ayan, tapos ipipihit niya. Okay. So, kada adjust nyo, kada charge nyo, doon lang siya pipihit. Okay. So, hindi yung magazine yung gumagawa, yung action yung nag-iikot sa kanya. Yung mga ordinary, yung mga regular kasing magazine, tulad nung sa Ring M2, may spring yun sa loob, no? So, kada buwan nyo nun, kada kasa nyo, pag atras nyo pa lang, umiikot na yon, no? Umiikot na kagad yung magazine para doon sa next available, no? Tsaka kung mapapansin nyo, ayun, goma lang to. May goma lang siya para yung pellet, hinahawakan niya na maayos yung pellet, no? Ito, kung makikita nyo ito sa ano natin, sa Mentos, ginamit ko lang para din sa mga pellets natin, no? So yan, ganun lang siya kasimple ilagay. Wala siyang hindi ganun kahirap actually, no? Wala wala kayong dapat isipin kundi yan na, kunin nyo lang yung pellet nyo, then ipasok nyo lang, pasok nyo lang sa loob, tulak nyo lang. Okay, so 3, 4, 5, 6, 7, 8 shots. Okay, 8 shots. Okay, so yan yung ating RM8. So try din natin siya sa next video natin. I-shoot natin siya, lagyan natin siyang scope. Okay, tapos i-zero natin. Pero maganda rin ang ano nito, ang accuracy nito. Yun lang masasabi ko, basta gawa ni Umarex, maganda ang accuracy ng mga PCP nila. Maganda talaga. Okay, so next time ulit guys. Pasensya na ulit kung medyo madalang tayo makapag-upload ng video. Medyo busy lang talaga. Okay, please subscribe. Help the channel po para mas marami pa po tayong ma-share at ano pa tayo, no? Makabuo po tayo ng community natin. Tsaka welcome po kayong mag-comment para at least baka meron po kayong maalam pa na pwede nating idagdag para ma-share din sa mga viewers natin. Anyway, salamat po. Thank you for viewing. Bye-bye.